Sa gitna ng masukal na gubat, ramdam ko ang bawat hininga ni Kael sa likuran ko. Habang nakapulupot ang kanyang matitipunong braso sa aking baywang para ibahagi ang init ng kanyang katawan sa gitna ng malamig na gabi, tila mas mabilis pa sa putok ng baril ang tibok ng puso ko. Hindi ito bahagi ng training namin sa criminology. Ito ay isang pagnanasang matagal naming itinago sa likod ng aming mga uniforme. Isang lihim na koneksyong mas matigas pa sa hawak naming batuta na sa gabing iyon ay tuluyan ng sumiklab. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Dito, bawat tibok ng puso ay may puwang, at bawat karanasan ay may kabuluhan. Bago tayo sumabak sa mainit at madamdaming kwento ni Nathan at Kael, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. I-share nyo na rin ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga kwento. Isang malaking shoutout muna tayo kay Tereso Cornita mula sa magandang isla ng Siargao Island, Surigao del Norte. Maraming salamat sa iyong walang sawang pakikinig at pagsuporta sa ating channel. Sana ay magustuhan mo ang kwentong ihahandog namin ngayong gabi. Kaya naman, mga ka-desires, ihanda na ang inyong mga sarili. Tara, simulan na natin ang kwento. Magandang gabi sa iyo, Kuya Will. Ako si Nathan. At Tan na lang po ang itawag ninyo sa akin, Kuya Will. 20 years old ako at isang criminology student dito sa probinsya namin. Hindi tulad sa Manila na puro gusali at kalsada. Dito sa amin, bundok at bukirin ang madalas mong makikita. Doon din kami madalas mag-training kaya mas ramdam yung init, pagod at hirap ng kurso. Bagong lipat lang ako rito galing sa kabilang bayan kaya noong una, halos wala talaga akong kinakausap. Tahimik lang ako palagi. Noong first day ng klase, agad kong naramdaman kung gaano kabigat ang training. Tirik yung araw habang nakabilad kami sa field. Halos dumikit na yung alikabok sa balat namin sa kaiikot at kakamartsa. Tapos, bawat galaw namin, bantay na bantay pa ng mga instructor. Dahil wala pa akong kakilala noon, madalas akong mag-isa habang naghihintay ng susunod na lecture. Madalas akong maupo sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa gilid ng field. Tahimik lang, pinapanood yung ibang estudyante na nagtatawanan at nagkukwentuhan. Pero isang araw, may lumapit sa akin na lalaki. Siya si Kael. Matangkad siya, moreno, at may mga matang parang laging may tinatagong ngiti. Yung itsura niya, tipikal na probinsyanong lalaki. Medyo brusko, pero may natural na kumpiyansa sa kilos. Nalaman ko rin kalaunan na tumutulong pala siya sa bukid nila bago pumasok sa school kaya halatang sanay siya sa pagod at init ng araw. Pre, ako nga pala si Kael, sabi niya habang inaabot yung kamay niya sa akin. Mukhang bago ka lang dito. Huwag kang kabahan, masaya rito. Pagkatapos nun, tinapik niya yung balikat ko. Simpleng tapik lang naman dapat yun, Kuya Will. Pero hindi ko maipaliwanag kung bakit parang may munting kuryenteng dumaan sa katawan ko. Parang may maliit na apoy na biglang sumiklab sa tahimik kong mundo noon. Kuya Will, sa kursong criminology, importante ang may tinatawag na body system. Siya yung partner mo sa bawat drills, training at activities. Kailangan may taong nakabantay sa likod mo at sasalo kapag nahihirapan ka. Hindi na nagdalawang isip si Kael noon. Atan, tayo na lang magpartner para hindi ka na mailang sa iba, sabi niya sa akin. Simula noon, halos palagi na kaming magkasama.
Sa bawat takbo namin sa ilalim ng tirik na araw, siya yung unang lumilingon para tingnan kung okay pa ako. Kapag mabigat na yung paghinga ko o parang bibigay na yung mga binti ko sa pagod, nandyan agad siya para alalayan ako. Hindi ko alam kung bakit, Kuya Will, pero habang tumatagal, parang mas nasasanay na akong hinahanap yung presensya niya. Sa gitna ng pagod at sigawan ng training, siya yung parang malamig na hangin na biglang dumadampi kapag halos maubos na yung lakas mo. Isang hapon, pagkatapos ng matinding physical conditioning, naupo kami sa gilid ng maliit na sapa malapit sa campus. Pareho kaming pagod, hingal na hingal at pawisan. Doon ko siya mas napansin. Dahil basa yung uniforme niya, mas bakas yung tindig ng katawan niya. Yung tipong halatang sanay sa trabaho at hirap sa bukid. Tahimik lang akong nakatingin habang nagpupunas siya ng mukha gamit yung tuwalya niya. Napansin yata niya ako. "Bakit ka nakatitig, Atan?" Natatawa niyang sabi. "Gusto mo rin bang punasan kita?" Tumawa rin ako para itago yung kaba ko. Pero sa totoo lang, parang may kung anong maingay na tambol sa dibdib ko noon. Simpleng biro lang yun para sa kanya, pero sa akin, parang may apoy na unti-unting lumalakas habang tumatagal kaming magkasama. Habang nagkukwentuhan kami tungkol sa buhay at mga pangarap namin, mas lalo kong nakilala si Kael. Hindi lang pala siya yung tipong brusko at palabiro. Pangarap niyang makaahon yung pamilya nila sa hirap ng pagsasaka. Gusto niyang makatulong sa mga magulang niya at mabigyan ng mas maayos na buhay yung mga kapatid niya. Habang nagsasalita siya, tahimik lang akong nakikinig. At doon ko unti-unting na-realize na sa gitna ng pagod, init at hirap ng training, siya yung naging pahinga ko. Parang sa magulong takbo ng araw ko, siya lang yung lugar na gusto kong balikan. Kuya Will, sa mga sumunod na linggo, nagsimula na yung training namin sa arnis at paggamit ng batuta. Doon, mas naging seryoso yung mga drills namin dahil kailangan mabilis ang reflex at maayos ang control sa bawat galaw. Bilang magka-partner, halos kami ni Kael ang palaging magkatapat sa sparring. Napapansin ko noon kung gaano siya kaayos gumalaw. Hindi siya bara-bara. Bawat hawak niya sa batuta, bawat ikot at depensa, parang kabisado na ng katawan niya. Kitang-kita na sanay siya sa disiplina at ensayo. "Focus, Atan," sabi niya habang paikot kaming kumagalaw sa loob ng open gym. "Huwag ka masyadong tumingin sa mata ko. Sa kamay ka tumingin para makita mo agad yung galaw." Tumango lang ako. Kahit ang totoo, nahihirapan akong umiwas ng tingin sa kanya. Mainit noon sa gym at halos dikit-dikit na yung amoy ng pawis at kahoy sa paligid. Rinig na rinig din yung tunog ng bawat hampas ng batuta habang nagsasanay kami. May isang pagkakataon na tinuturuan niya ako ng tamang paghawak. Lumapit siya sa likod ko hanggang halos maramdaman ko na yung init ng katawan niya sa likuran ko. Dahan-dahan niyang inayos yung hawak ko sa batuta gamit yung malalaki niyang kamay. "Ganito lang," mahina niyang sabi malapit sa tenga ko. "Huwag mong higpitan masyado. Dapat relaxed lang para mas kontrolado." Kuya Will, hindi ko maipaliwanag yung naramdaman ko noon. Parang yung simpleng training biglang naging mas mabigat sa dibdib ko. Para akong kandilang unti-unting natutunaw habang mas tumatagal yung lapit niya sa akin. Habang paulit-ulit naming ginagawa yung drills, bawat bangga ng batuta namin, parang may kasamang tension na hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung dahil ba sa adrenaline ng training o dahil sa paraan ng pagtitig niya sa akin tuwing magkalapit kami. Nang matapos yung session, pareho kaming hinihingal at pawisan. Ngumiti si Kael habang nakatingin sa akin. "Ang bilis mong matuto humawak ng batuta," sabi niya.
Mukhang marami pa tayong dapat i-practice, kahit tayong dalawa lang sa bakanting oras. Tumawa lang ako noon para itago yung kaba ko. Pero sa loob ko, parang may apoy na lalo pang sinindihan ng mga salitang yun. Dahil malayo yung campus namin at kaunti lang ang natitirang estudyante pagkatapos ng klase. Madalas halos walang tao sa locker room kapag gabi na o patapos na ang training. Isang hapon, kaming dalawa na lang ni Kael ang naiwan doon pagkatapos ng sparring session. Tahimik yung buong locker room. Rinig lang yung tunog ng gripo at mahihinang kaluskos habang nagpapalit kami ng damit. Pareho kaming pagod at pawisan dahil sa maghapong training. Habang nakatayo ako sa harap ng locker ko, pilit kong inaayos yung sarili ko. Hindi ko alam kung bakit parang mas mainit yung paligid tuwing kaming dalawa lang ang magkasama. "Atan," tawag ni Kael. Paglingon ko, nakatalikod siya habang pinupunasan yung balikat niya gamit ang tuwalya. "Pwede mo ba akong tulungan?" sabi niya. Parang naninigas yung likod ko dahil sa sparring natin kanina. Inabot niya sa akin yung ointment. Lumapit ako sa kanya at dahan-dahang nilagyan yung likod niya. Ramdam ko yung init ng balat niya at yung paggalaw ng muscles niya sa bawat paghinga. Pilit kong kinakalma yung sarili ko kahit nanginginig na ng kaunti yung mga kamay ko. Halo yung amoy ng ointment, pawis, at yung malamig na hangin mula sa electric fan sa gilid. Pero sa loob ko, parang may apoy na unti-unting lumalakas habang tumatagal yung katahimikan naming dalawa. Maya-maya, biglang humarap si Kael. Hinawakan niya yung mga kamay ko, kaya napatingin ako agad sa kanya. Sa unang pagkakataon, seryoso yung tingin niya. Wala yung usual niyang biro o ngiti. "Atan," mahina niyang sabi, "alam mo namang espesyal ka sa akin, di ba?" Parang biglang bumigat yung dibdib ko noon, Kuya Will. Hindi ako agad nakasagot. Pakiramdam ko, pati paghinga ko nahirapang lumabas. Unti-unti siyang lumapit hanggang halos maramdaman ko na yung init ng hininga niya. At doon, sa tahimik na locker room habang palubog na yung araw sa labas, parang may pinto na dahan-dahang bumukas sa parte ng sarili ko na matagal kong hindi maintindihan. Kuya Will, bahagi ng training namin sa criminology yung tinatawag na survival weekend. Dinala kami sa masukal na bahagi ng bayan para matutong mabuhay gamit lang ang mga basic na kagamitan at diskarte. Bilang magka-body system, kami ni Kael ang magkasama sa lahat ng tasks. Kailangan naming gumawa ng sariling tent gamit ang kawayan, panali at trapal. Hindi naging maayos yung una naming gawa, kaya napakakitid ng naging silungan namin. Halos dikit na dikit kami kapag nasa loob. Pagsapit ng gabi, sobrang lamig sa gubat. Rinig yung huni ng mga insekto at paggalaw ng hangin sa mga puno. Kahit makapal yung kumot na dala namin, tumatagos pa rin yung lamig. "Atan, nilalamig ka ba?" mahina niyang tanong. Bago pa ako makasagot, mas lumapit siya sa akin para magbigay ng init. Ramdam ko yung braso niyang nakapulupot sa tagiliran ko, parang gusto niyang siguraduhin na ligtas ako buong gabi. "Huwag kang kabahan," bulong niya. "Nandito lang ako." Kuya Will, hindi ko maipaliwanag yung pakiramdam noon. Sa gitna ng malamig na gabi at madilim na paligid, si Kael lang yung naging parang ilaw na nagbibigay ng init at katahimikan sa akin. Tahimik lang kami habang magkatabi sa loob ng tent. Pero kahit walang masyadong salita, parang ang dami naming gustong sabihin sa isa't isa. Doon ko na-realize na hindi lang pala simpleng pagkakaibigan yung nabuo sa pagitan namin. Parang apoy na matagal naming pilit tinatakpan. Pero habang tumatagal, lalo lang lumalakas yung init. At sa gitna ng gubat na iyon, malayo sa ingay ng mundo,
Doon ko unang naramdaman na may tao palang kayang magbigay sa akin ng pakiramdam na parang tahanan. Kuya Will, pagkatapos ng survival weekend, bumalik na ulit kami sa academy para sa panibagong training. This time, marksmanship naman. Isa yun sa pinakaseryosong parte ng training namin dahil bawal ang sablay at kailangan kontrolado mo yung sarili mo sa bawat galaw. Pero sa totoo lang, Kuya Will, magulo pa rin yung isip ko noon dahil sa mga nangyari sa amin ni Kyle sa gubat. Habang hawak ko yung baril sa firing range, hindi ako makapag-focus ng maayos. Nanginginig yung kamay ko at ilang beses akong nagkamali ng postura. Napansin agad yun ng instructor namin. Palapit na sana siya para sermonan ako, pero mabilis na nagsalita si Kyle. "Sir, ako na po bahala sa kanya," sabi niya. Buddy ko po siya. Pinayagan naman siya ng instructor kaya lumapit siya agad sa likod ko. Dahan-dahan niyang inayos yung posisyon ko. Ramdam ko yung mga braso niya habang ginagabayan niya yung hawak ko sa baril. "Hinga lang ng maayos, Atan," mahina niyang sabi malapit sa tenga ko. "Huwag ka mataranta. Sa target ka lang tumingin." Hindi ko alam kung bakit pero sa bawat salita niya, parang unti-unting kumakalma yung loob ko. Yung kaba ko, parang apoy na dahan-dahang hinihipan hanggang maging steady na lang yung init. "Okay lang yan," dagdag pa niya. "Nandito lang ako." Huminga ako ng malalim at sinubukan kong mag-focus. Pagputok ng baril, ramdam ko yung lakas ng recoil sa katawan ko. Pero dahil nakasuporta siya sa likod ko, parang hindi ako natakot. Pagtingin namin sa target, tumama ako sa bullseye. Napangiti agad si Kyle. Bago pa kami mapansin ng iba, mabilis niya akong niyakap mula sa likod na parang proud na proud siya sa akin. At doon ko lalo na-realize na hindi lang training partner yung turing niya sa akin. Sa gitna ng mga baril, batuta, at mahigpit na training, may lihim na koneksyon na unti-unting nabubuo sa pagitan naming dalawa. Isang koneksyong tahimik lang, pero mas matibay pa sa bakal na hawak namin araw-araw. Kuya Will, pagkatapos nung araw sa firing range, mas naging mabigat yung pakiramdam sa pagitan namin ni Kyle. Hindi naman awkward, Kuya Will, pero ramdam namin pareho na may hindi na kami masyadong sinasabi. Yung tipong pareho kaming may gustong itanong pero walang mauna. Isang gabi, pagkatapos ng duty namin bilang student officers, nagpaiwan kami sa rooftop ng main building ng academy. Malamig yung hangin. Tanaw namin yung mga ilaw ng bayan mula sa taas. Tahimik lang kami habang nakasandal sa railings. "Atan," mahinang tawag ni Kyle. Paglingon ko sa kanya, seryoso yung mukha niya. Wala yung usual niyang ngiti. "Yung mga ginawa ko para sa'yo," sabi niya. "Hindi lang yun dahil body system kita." Biglang bumilis yung tibok ng dibdib ko. Matagal ko nang iniisip yung Kuya Will. Pero nung narinig ko na talaga, parang hindi ako makagalaw ng maayos. Tumingin ako sa kanya. "Ano ba talaga tayo, Kyle?" tanong ko. Kasi baka ako lang yung nag-iisip ng ganito. Tahimik siya sandali. Tapos lumapit siya sa akin at hinawakan yung balikat ko. Seryoso yung tingin niya, parang wala siyang itinatago. "Dati," sabi niya, "pangarap ko lang maging pulis para sa pamilya ko." Huminga siya ng malalim. "Pero nung dumating ka, parang may nadagdag. Gusto kong maging matatag hindi lang para sa kanila, kundi para sa'yo rin." Humigpit yung hawak niya sa balikat ko. "Atan, mahal kita." Parang biglang huminto lahat para sa akin noon, Kuya Will. Yung bigat ng mga tao ng pagod, parang napalitan ng gaan sa dibdib ko. "Mahal din kita, Kyle," sagot ko. Takot ako dati, pero nung nandyan ka, parang kaya ko na kahit ano. Ngumiti siya,
Yung ngiting parang nailabas niya rin yung matagal niyang kinikimkim. Tapos, niyakap niya ako ng mahigpit. Walang maraming salita. Pero malinaw yung ibig sabihin. Kahit anumang mangyari sa labas ng academy, kami yung magkasama. Kuya Will, dahil nasa probinsya kami at halos magkakakilala ang mga tao, kailangan naming maging maingat sa bawat kilos namin ni Kael. Kilala ng karamihan yung pamilya niya at ganoon din sa side ko. Kaya kahit simpleng pagiging malapit namin, mabilis mapapansin ng iba. Kaya natuto kaming humanap ng mga tahimik na lugar kung saan pwede kaming maging totoo sa isa't isa. Minsan sa gilid ng palayan kapag palubog na yung araw. Minsan naman sa lumang warehouse malapit sa school kung saan bihira may dumaan. Isang gabi, dinala ako ni Kael sa isang burol na tanaw yung buong bayan namin. Maliwanag yung buwan noon at punong-puno ng bituin yung langit. Tahimik lang yung paligid maliban sa tunog ng hangin at mga kuliglig sa damuhan. Habang nakaupo kami roon, pareho lang kaming nakatanaw sa malayo. "Atan," mahina niyang sabi, "balang araw, hindi na natin kailangang magtago." Pagkatapos nun, hinawakan niya yung kamay ko ng mahigpit. Simple lang yung ginawa niya pero parang may lakas na dumaloy sa dibdib ko. Para bang sa gitna ng malamig na gabi, may apoy na tahimik na nagbibigay init sa aming dalawa. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga pangarap namin. Pangarap naming makatapos, maging pulis, at magkaroon ng buhay na hindi namin kailangang ikahiya kung sino kami. Habang tumatagal yung gabi, mas lalo kong naramdaman kung gaano kahalaga si Kael sa akin. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, parang sandaling huminto yung mundo namin. Yung yakap niya noon, hindi lang basta init ng katawan, para iyong pangakong kahit gaano kagulo o kahirap yung mundo sa paligid namin, may isang taong handang manatili. At doon ko na-realize, Kuya Will, na minsan pala, sa mundong puno ng matitigas na tingin at expectations, may mga taong magiging pahinga mo. Mga taong magpaparamdam sa'yo na ligtas kang maging totoo. Kuya Will, dumating yung araw ng graduation namin. Nakasuot kami ng full gala uniform ni Kael. Habang nakapila kami sa parade ground, paulit-ulit kong naaalala lahat ng pinagdaanan namin. Yung training sa ilalim ng araw. Yung pagod na halos di na kami makagalaw pero magkatabi pa rin kaming humihinga ng mabigat. Yung training gamit yung batuta. Yung survival weekend sa gubat. At yung mga tahimik na sandali na kami lang ang nakakaalam. Habang naglalakad kami papunta sa stage para kunin yung diploma, nagkatinginan kami ni Kael. Wala kaming sinabi, pero sapat na yung tingin na yon para maalala naming dalawa kung saan kami nagsimula. Hindi lang ako naging graduate, Kuya Will. Parang naging mas buo rin ako bilang tao. Pagkatapos ng seremonya, magulo yung paligid dahil sa celebration ng mga pamilya at kaklase. Pero kahit ganoon, parang kusa pa rin kaming naghanap ni Kael sa gitna ng crowd. "Congratulations, Officer Kael," sabi ko. Ngumiti siya. "Congratulations din, Officer Atan," sagot niya. "Handa ka na sa susunod natin?" Palihim niyang hinawakan yung kamay ko sa likod. Napangiti ako. "Kahit ano pa yan," sabi ko. "Basta ikaw pa rin yung kasama ko." Dito nagtatapos ang kwento ko, Kuya Will. Isang kwento ng pag-ibig na nagsimula sa isang batuta at nauwi sa isang habambuhay na pangako. Sana ay magsilbi itong inspirasyon na ang tapang ay hindi lang nasusukat sa uniforming suot natin kundi sa lakas ng loob na magmahal at maging totoo sa ating sarili. Diyan nagtatapos yung kwento ni Atan. Hindi lang ito tungkol sa training o pagiging student officer, kundi tungkol sa dalawang taong unti-unting
natutong intindihin ang sarili nila habang sabay nilang hinaharap yung hirap ng buhay sa academy. Atan, habang binabasa ko yung kwento mo, ramdam ko yung pinagdaanan mo. Sa mundong puno ng disiplina, pressure at expectations, totoo na may mga taong dumarating para maging pahinga natin. Yung taong hindi lang kasama sa training, kundi nagiging sandalan mo sa oras na pagod ka na. Ang payo ko sa'yo, Atan, ngayong magkaibang landas na kayo sa serbisyo, ingatan ninyo yung tiwala at respeto sa isa't isa. Hindi madali yung pinili ninyong buhay, pero mas mahirap yung mag-isa ka lang na humaharap sa lahat. Tandaan mo, ang tapang hindi lang nasusukat sa uniforme o sa sandata. Nasa tapang din yan na maging totoo sa sarili mo. Moral lesson ng kwento. Ang tunay na lakas ay hindi lang nasa pisikal na kakayahan o galing sa paghawak ng sandata. Ang tunay na matapang ay yung may lakas ng loob na tanggapin kung sino siya at panindigan ang nararamdaman niya sa gitna ng kahit anong pagsubok. Kayo naman mga ka-desires, anong masasabi ninyo sa kwento ni Atan at Kael? May maipapayo ba kayo sa pagharap nila sa bagong yugto ng kanilang buhay at pag-ibig? I-comment nyo na yan sa ibaba. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa M2M Desires, at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating kwento. Hanggang sa muli, ako ang inyong lingkod, Kuya Will. Dito lang yan sa M2M Desires, kung saan ang bawat lihim may boses. Good night.